araw mga kasambahays. Ngayong araw na to, pag-uusapan natin kung paano natin alagaan yung ating mga sugat o kung magkasugat tayo, ano ang ating management. Ang sugat ay pwedeng pagmula ng infeksyon at ang infeksyon ay pwedeng maka-affect sa ating buong katawan. Kaya dapat alagaan natin. Paano ba natin ayusin kapag tayo nasugatan? Kapag tayo nagasugatan, nagkaroon ng hiwa sa kung saang parte ng ating katawan, siguraduhin natin first step would be, dapat you stop the bleeding. Ang pag-stop ng bleeding, mga kasambahays, dapat kumuha kayo ng malinis na cloth. Kung meron kayong gasa, meron kayong cotton, o malinis na textile o mga damit natin, ito ang gamitin natin para mag-stop ang bleeding. Kapag nag-stop na, then simulan na natin itong linisin. Number 2, kapag nag-stop na ito ng bleeding, kung may water kayo, free-flowing lang, as much as possible, may pressure. Another thing is, kapag hindi naman available at hindi ka sure sa tubig, paki-boil ng tubig. Kapag nag-boil ang tubig, make sure na palamigin muna bago ito ilinis. Kapag malinis na ang ating sugat, ang third step natin, make sure na lalagyan natin ng antiseptic. Marami tayong antiseptic, but kung nasa bahay lang tayo, marami tayong makukuha sa kusina. Pinakagusto ko ay yung raw honey. Ang honey ay well-known na antibiotic, hindi lamang ito mahusay na inumin, pero mahusay din siyang panglagay dun sa wound. Napakataas ito sa amino acids, napakataas sa vitamins and minerals para mag-create ng lining sa ating skin so that mas mapabilis ang heal ng wound. Of course, number 3, ang malunggay. Alam niyo ba mga kasambahays na malunggay ay napakahusay na antiseptic din sa ating mga sugat? How do you do this? Number 1, pag kumuha kayo ng malunggay, linisin ito ng malinis na tubig. Make sure na ang tubig natin ay malinis na source. Then, ito ay dikdikin natin kung meron tayong mortar and pestle sa bahay, pwedeng dikdikin ito. Kung wala tayong mortar and pestle, gamitan nyo lang mga kasambahays ng sterile. Banlian ito ng mainit na tubig para malinis, gumamit ng platito, tapos dikdikin ninyo yung malunggay ng pinong-pino. Kapag nagkatas na ito, ready na itong intapal sa ating mga sugat. Itong tatlo lamang mga kasambahays ay enough na para hindi ma-infect yung ating mga wound. Sana may mga natutunan kayo sa araw na ito. Kita-kita ulit tayo sa susunod na linggo mga kasambahays. Ito lang ang Naturally Yours.